Hi everyone, welcome to Face Down. Yes, and I'm sure that a lot of you are really raring to celebrate God's goodness. Gusto na natin mag-Christmas party. Pero yes, of course, we are actually worshiping God today. We had a good worship a while ago when we were singing our hearts out. Now, this time, we are gonna worship God by listening to His Word. Kaya pwede ba sabihin mo sa katabi mo, okay, sabihin mo sa katabi mo, sa kanan, sabihin mo, oh, maghintay ka, wag kang atat. Isa ba? Oh, maghintay ka, wag kang atat. O sabihin mo naman sa kaliwa mo, sabihin mo, wag kang matutulog. Sabihin mo, wag kang matutulog. Go, go, go. Sabihin nyo, wag kang matutulog. Anyway, of course, our series title is called Unwrap. Okay, it's a Christ-centered celebration of Christmas, and today is our fourth week. Ito na po ang fourth installment natin ng ating series. And we are gonna talk about something different. Kung yung first week natin, we spoke about Mary's giving of her faith sa Panginoon. Actually, si Lord din naman nagawa ng faith niya. No? At yung pangalawa naman, ay yung preach ni Josh na napakaganda at he spoke about the surrender of Joseph. And last week, last week naman, no, ang pinag-usapan natin is the gift of proclamation. Ito yung mga shepherds. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin is yung mga magi. Okay? Yung mga magi, hindi po ito the three kings. Okay? Ito po yung mga magi. It's the magi's sacrifice, the gift of generosity. So ito na, umpisahan na natin. And our scripture is coming from Matthew chapter 2, verses 1 to 12. Okay? That's Matthew chapter 2, verses 1 to 12. Okay? Babasahin ko sa inyo. Pwede nyo rin basahin with me. Okay? Ang version natin is NLT. Alright? So, ito na po. Mag-umpisa na po tayo. Sabi ganon, verse 1. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod. Okay? About that time, some wise men, ito po yung mga magi, okay, from eastern lands arrived in Jerusalem asking, where is the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him. Now, when King Herod heard about this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. So Herod called a meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, where is the Messiah supposed to be born? They told him, in Bethlehem of Judea, for the prophet wrote. Then Herod secretly called for the wise men and learned from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the child. When you find him, report to me so that I too may go and worship him. After listening to the king, they went on their way. Then the star they had seen in the east appeared again, guiding them to the place where the child was. They were overjoyed when they saw the star. And when they entered the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they left for their own country by another route. O sige, suriin natin ano ba ang nasa utak nito mga magi na to. Kailangan maintindihan natin yung mundo nila eh. Kasi bakit sila gives na gives, di ba? Ba't sila sobrang generous? Talagang effort sila talaga, di ba? See, kasi itong mga magi, okay, were Persian or Babylonian scholars. Experts sila sa astrology or astronomy at saka yung mga spiritual matters. Kaya itong mga ito, mga elitista to, highly educated, and mga mayayaman. Hindi ito yung mga, the three kings. Hindi. Pero compared to today, ito yung para mga top executives, ito yung mga CEO, ito yung mga thinking leaders, hindi rin mga nasa desk job. Kumbaga, ito yung mga nasa board meeting, ito yung mga nag-decide, ito yung mga talagang matataas na tao. Ngayon, sa kultura nila, itong practice of following a star was not just a superstition. It was scholarly observation na nag-mix sa spiritual discernment.
Kaya nung nakita nila yung star na nagsisignal na there's a king, they understood na significant talaga ito, significant ito. Pero pansinin niyo, nung nakita ba nila yung star, tumahinga lang sila, tapos sige, mag-worship tayo dito. Hindi. Hindi. Nung nakita nila yung star na yun, talagang they gave action, sinundan talaga nila, di ba? Nag-journey talaga sila. Yung journey nila was really long, sobrang dangerous, at saka it costed them. Isipin mo nga, traveling hundreds of miles across sa mga disyerto, sa mga bundok, away from their comfort zone, away from their security, at saka yung mga familiar lands, hindi nga nila alam kung nasan sila, basta sunod lang sila ng sunod, kung ano ang sasabihin at kung nasan yung star, doon sila pupunta. Tayo kaya ganon? Na kahit na unfamiliar sa atin, susundan natin ang Panginoon, kahit na hindi natin alam kung may security tayo, susundan ba natin ang Panginoon? Kung hindi tayo komportable, kung walang air condition, tayo ba ay aatin ng simbahan? Tayo ba ay kakain kahit na simple lang ang pagkain? Pero itong mga Magi na ito, talaga binigay nila yung comfort nila, yung security nila, yung familiar lands nila, talagang ganoon. Generosity always involves risk. Kaya itong mga Magi na ito, they were not just giving gold or frankincense or myrrh. It was their time. Nag-effort ito. At saka yung physical presence nila. Tapos isipin mo yan, may political context pa ito. Di ba? Kasi nga si King Herod, napaka-insecure, praning na, kaya it made him so dangerous. Kaya pagka ikaw ngayon, bumisita ka ng isang newborn king, pwede kang sabihin na, oy, rebelde ka. You can be perceived as doing a treason. Di ba? Yet, anong ginawa ng mga Magi? They obeyed the call to give, not the call of safety. Di ba? And finally, their gifts were highly symbolic. Di ba? Yung ginto, it represents kingship. Di ba? Tapos yung frankincense naman, hindi Frankenstein, okay? Frankincense, it represented divinity. And what's ironic, yung pangatlong gift, yung myrrh, it represented mortality and suffering, which points to the life and death of Jesus Christ. And that's why every gift was an expression of recognition and surrender, not just casual generosity. Now, ito yung storya ng Magi, okay, ng mga Magi. It teaches us that true giving requires intentionality, cost, and spiritual insight. Yan ang mga pag-uusapan natin. You're not giving your best if it's convenient. You're not giving your best if it's cheap. Best nga dapat, di ba? You're not giving best kung walang risk, di ba? True and real generosity will always cost you something. That is worshiping Christ with your whole life. Okay, himayin natin. Okay, isa-isayin natin. Shortly, kumbaga, i-exegete natin ang mga verses na ating binasa kanina. Okay? Sabi ganun sa verses 1 and 2, Jesus was born in Bethlehem in Judea. We saw his star as it rose, and we have come to worship him. Now, pansinin nyo to. The Magi did not just see the star. They acted upon seeing the star. Okay? You see, observation without obedience is useless. Realization without action is useless. Worship requires giving action. Di ba, ang sarap-sarap sabihin, pagka kumakanta tayo, oh, praise the Lord, goodness of God, ang kanta, di ba? Pero hindi lang yung salita. Parang ganito lang yan. Hindi mo pwedeng sabihin ng I love you sa isang tao, pero sinasaktan mo naman, minamaliit mo naman, kung minsan minumura mo pa. Ano yun? Di ba? When it comes to worship, it's not about saying it. It's about living it out. Kailangan pinamumuhay mo. It's more than a declaration. Way of life yan. It's not only what you say during musical worship, yung kanina, okay, yung ginagawa natin kanina, pero it is what you actually do 7 days a week, 365 days a year. It's not just words, it's action. Di ba nga sabi ng Panginoong Jesucristo, don't just be hearers of the word, be doers of the word. It's more than a statement. It requires obedience, di ba? Hindi lang ito, proclamation. It requires application. Tapos, doon sa verses 3 to 8 naman, di ba? Pinag-usapan yung insecurity ni Herod at saka yung devotion ng mga Magi.
And sabi nga natin kanina, generosity requires risk. Now you see, the Magi, they ignored yung political danger. At saka they ignored yung baka mabadshot sila sa hari. Kasi ang sa kanila, no, ang importante, yung makita at ma-worship nila ang Panginoong Hesukristo na I'm telling you, true generosity never prioritizes personal comfort over calling. Si Herod nga, di ba? Nagpapaka-concern kunyari, pero actually, insecure lang siya. Gusto niya kasi okay yung position niya, hindi siya matatanggal. Di ba? Yung reputation niya maganda. In short, para lang sa kanya. Pero yung mga Magi, hindi nila prioritize yung comfort nila. Kahit na delikado o potential na dakipin sila, ma-incarcerate sila, okay lang. Kasi talagang totoo ang generosity nila. Worship nila talaga yun. True generosity never prioritizes personal comfort over calling. Okay, lipat tayo, verse 9-10, sabi gano'n. Then, the star they had seen in the east appeared again, guiding them. They were overjoyed when they saw the star. Okay, now you see, generosity leads to joy. Not only happiness, but joy. The Magi's giving was not reluctant. Talagang nag-overflow ito. They overflowed with awe and worship. And I'm telling you, true worship will automatically produce generosity. Kasi worship nga, di ba? Worship is about surrendering. Worship is about adoring. It's giving preference and pleasure to God instead of yours. Kaya generosity is a byproduct of worship, not the other way around. Hindi yung generous ka, tapos naging masaya ka at nang-worship. Hindi. Kasi worship ka, in awe of God ka. Tingin mo sandali, ano ba pwede ko ibigay? Lord, lahat sa'yo to. I surrender, I adore you. Ganun yung byproduct yun. Hindi the other way around. Okay, hindi nauuna yung action mo. Ang nauuna, yung kabutihan, yung kalawalatian, kagandahan ng loob ng ating Panginoong Hesukristo. Yun. Ngayon, pagdating ngayon sa verse 11, sabi nga, then they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Now, their generosity was tangible. Yan. Tangible siya. It was costly. It was meaningful. You see, di ba, yung ginto, yung frankincense, and myrrh, they were not just casual gifts. Talagang mga mamahali to, precious. It was intentional. It was symbolic. Because I'm telling you, if generosity is about preferring and pleasing God, being touched by God, your heart will want to give something that is precious. Diba? Magiging intentional ka or makukusa ka. Hindi yung napipilitan ka. Hindi ito obligasyon. Yan ang tinuro ng Panginoong Hesukristo, di ba? Cheerful giving. Parang yung tukol sa tithes, di ba? I'll tell you something, okay? I'll tell you something about the truth about tithes. Kasi medyo list tayo ng konti, pero about giving pa rin ito, about generosity pa rin ito. Kasi way back, okay, dun sa time ni Moses, yung gobyerno at saka yung religious leaders, iisa, the religious leaders were running the government. Kaya ngayon, lahat ng taxes, at tawag dito, ties to the theocratic government. Theocratic government means the religious leaders are the one running the government. Okay, ngayon, lahat yun, ang tithes nila, kung minsan umaabot pa nga, ang totoong tithes, umaabot pa yun ng mga 25 to 26%. Meron yun sa cattle, meron yun sa mga properties, meron sa harvest, sa mga herd, napakaraming klase ng tithes. Okay? Pero, kung tatanungin natin, bakit sinabi sa Malakay, sabing gano'n, magbigay kayo ng tithes or else you will be cursed. Hindi. Kasi during that time, yung mga Levites, it's either hindi sila nagtitithes or nagnanakaw sila doon sa tithes. Kaya nga yun, pagka kayo, sabi gano'n doon sa Malakay, di ba? Pagka kayo ay hindi nagbigay ng tithes, maka-curse kayo. Yun ang ibig sabihin nun. Pero ito tanong ko sa inyo. Ito, real talk lang ha. Tingin mo, ang Lord mo, do you think that He is worth only 10% of you? Of course not. He is worth the whole of you. Your life, your body, your soul, your talents, your resources, your connections, your decisions, your choices, your emotions, everything of you. He is 100% worth. Siya lang ang karapat-dapat purihin. Siya lang ang karapat-dapat na tayo ay pagbibigyan natin ng sarili natin. Kaya kung kayo ay naniniwala na karapat-dapat ang Panginoon, sumigaw kayo ng amen. Amen! The Lord is 100% worth.
Sabihin nyo, ang Lord ay 100% worth. Isa pa, ang Lord ay 100% worth. Yan. Verse 12, sabi ganon, having been warned in a dream not to return to Herod, they left for their own country by another route. Okay? Obedience at saka generosity, they are always intertwined. Giving requires listening to God's guidance before and even after the act of giving. Bakit before? Kasi naman ang pagbibigay ay hindi according to what you want to give. Ang pagbibigay is yung kung ano yung gusto ng Panginoon. Kaya kung magbibigay tayo, tatanungin natin, Lord, ano ba ang gusto niyo? Ano gusto niyo kung anong gusto niyo gawin ko? Ano gusto niyo ibigay ko? Ano ba, Lord, ready ako ibigay ang lahat? At hindi lang ito one time. Even after the act of giving, talagang continually, ang giving, ang generosity is a lifestyle. Yan po. Yan ang generosity na tinuro sa atin sa storya ng mga Magi. Now, I'd like to give you 3 short points. Alam pa naman, excited na tayo, di ba? Lang, woo, woo, woo. Di ba? Okay, first point. Sabi ganon, we have come to worship Him. Yan yung sinabi natin, yun sa verse kanina, di ba? This is the call to give your heart. Alam nyo, ang generosity po ay hindi nag-uumpisa sa pagbibigay. Ang generosity ay nag-uumpisa sa puso. Alam niyo ba, pwede kayo magbigay ng wala sa puso? Oo. Oh, pwede ka. Sige, okay. O yan, sa'yo na yan. Bahala ka na dyan. Lamunin mo yan. Pwede wala sa puso. O kunyari, parang nagiging obligasyon lang sa'yo, di ba? Ginagawa mo lang para lang makita nila na kunyari ang feeling natin, mahal natin sila or mahal nila tayo. Di ba? Pero yung pala, talagang wala naman sa puso. Di ba? Ang talagang generosity, it starts from the heart. Ang giving is only an avenue. And that is why generosity is automatic if you are truly worshiping God. Avenue lang ang giving. You see, yung mga Magi, they did not pursue to see Jesus just to bring gifts. Hindi sila yung, okay, nasan ba yun? Kasi meron akong dalang pasalubong at kailangan kong ma-deliver. Parang ano sila, LBC lang sila, FedEx lang sila. Hindi. In fact, ang unang ginawa nga nila doon, nung nakita nila ang Panginoong Hesukristo na nasa manger, ang ginawa nila, nag-worship sila. And because they were so in awe, they were so in so much adoration, talagang nilabas nila yung best nila. Ano ba maibibigay ko? Talagang sa'yo na lahat ito. Ito na ang ginto, ito na ang frankincense, ito na ang myrrh. Ano ba ang ibibigay ko? Di ba? True giving begins with surrender. And this is about surrendering your desires, your comfort, your ambitions, all laid before the feet of Jesus. Giving your focus, not just your money. Ano ba yung feeling na kuminsan, di ba? Kung minsan, busy ka sa work, sa bills mo, sa mga projects mo, sa mga side hustle mo, di ba? In short, life in general. Pero paano pagka sinabi ng Lord, mag-worship ka. Minsan iisipin mo, Lord, napapadala na lang ako ng pera, pero hindi ka mabibigyan ng oras yan eh. Di ba, kuminsan ganyan tayo. Di ba, true worship that releases generosity is more than material. It's heart level ito, men. Attention level giving ito, boy. Okay? Yung mga Magi nga eh. Naglakad, nalabigan, talagang naglakbay sila hundreds of miles, di ba? Leaving yung comfort nila, yung comfort zone nila. Are you willing to leave your comfort zone? Yung mga Magi, their hearts were fixed on Christ. Is your heart fixed on Christ? Ang ibig sabihin nito, giving is not just money in an offering envelope. It's prioritizing God in your daily decisions. Giving Him focus sa mga meeting mo, sa mga schedule mo, sa thesis mo, sa eskwela mo, sa mga decision mo, sa love life mo, sa lahat ng bagay. It's giving your ambitions to God. Di ba kung minsan, gusto natin ng magandang career, gusto natin ng recognition, ng promotion. Kung minsan maganda naman ito, pero dapat ito maging avenue to. Dapat pinipursue natin ito para makilala ang Panginoon. Hindi para makilala tayo. Dahil lahat ng bagay, we should always do for the glory of God. Di ba? Pero yung storya ng mga Magi, it teaches us that your ambition is worthless unless it points to God. Your efforts
okay, are worthless unless it points to God. Your giving is pointless if it's not pointing to God. Your good works is pointless unless it's focused on God. If it's not glorifying God. Imagine giving your ambition fully to God, pursuing excellence, not status, but for the glory of God. That is true generosity. Giving your very desire to achieve for the glory of God. Di ba? It's giving your affection. It's giving your affection to God. Di ba yung mga Magi, they love God enough to sacrifice everything. Ito, real talk lang natin. Okay? Real talk lang. Kasi yung puso natin, di ba kadalasan divided yan. Divided sa comfort. Kailangan komportable ako, kailangan okay, walang sasabihin ng pamilya ko, kailangan yung relationship ko, yung career ko, okay. Tapos God. 'Di ba? Parang kasama lang si God dun sa sa listahan, 'di ba? Naalala ko pa nga dati, merong mga old school na paano ba mga priorities ng isang Kristiyano? Sabi nilang ganun noon, ha? Nilang ganun. Sabi ganun, sige, number 1 is God, number 2 is family, number 3 is vocation or yung job or school, at number 4 yung church. Okay? Mali. Kung gagawin mong number 1 si God, so paano pagka nandun ka na sa number 2, wala na si God doon. Pagka nandun ka na sa school mo, wala na si God doon. Pero hindi ganon. Si God ang overarching na namumuno at siya ang kaitaas-taasan sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa eskwela mo, sa pagmi-ministry mo. Di ba? Giving your heart means saying, Lord, you are above all. You are above comfort. You are above desire. You are above any other approval. In fact, it is only your approval that is significant. Kaya ng mga Magi. Generosity is giving what you cherish most, your own affection. And that is to worship God. Okay, point number 2 po tayo. Sabi nga sa verse na binasakan natin kanina. Then the star they had seen in the east appeared again. This is the call to give your time and effort. Kapatid, pansinin mo. Generosity requires effort. It requires sacrifice, at saka it requires persistence. Hindi lang ito isang beses na yung mga Magi ba nung nakita nila yung star ulit, sabi nga it appeared again, di ba? Nung nakita ba nila, okay na yun, nakita ko na yan. Hindi. Mas lalo sila nagpursige, di ba? The Magi did not just glance at the star and said, wow, cool, nice, ayos to boy. Hindi. They followed it. They pursued through deserts, mga bundok, at saka sobrang uncertainty, delikado yung mga dinadaan nila. Hindi. Giving, generosity isn't free or easy. It costs your time, it costs your energy, and it costs perseverance. Diba? Generosity, it will demand physical, mental, and emotional commitment. Lahat. Bakit? Kasi nga sabi nga ni Paul, diba? Offer yourselves as a living sacrifice unto God. All of you. Kahit nga yung mga hindi mo pa kayang gawin, pipilitin mong gawin dahil para sa Panginoon ito. Dahil ang lakas din ay manggagaling sa Panginoon. Di ba? It's giving your time despite your busy schedule. Di ba? Alam mo yung feeling na punong-puno yung schedule mo, marami kang work deadlines, tapos may meeting ka, may social obligation ka, tapos may mga side hustle ka pa, tapos sabi ganun ng Lord, magsaserve ka. Tumulong ka. Tapos ano isasagot mo? Lord, ipag-pray ko na lang po sila, pero wala po kasi akong time para dyan. Di ba? Minsan madalas tayo ganun. No. Generosity requires movement. Ano gusto mo mangyari? Parang isang nanay na mahjong tapos magpapabili ng Jollibee araw-araw para sa mga anak. Sige, papadala ko na lang kayo ng pagkain niya. Ganun na lang? No, it requires movement. It requires intentionality. It requires your presence. Generosity of your time could mean leaving a weekend to volunteer. It's leaving time to mentor someone. It's giving time to help somebody without even expecting anything in return. Yes, it's uncomfortable, it's inconvenient, and it costs personal convenience. Pero para kay Lord ito eh. Di ba? Now, God is asking you, are you willing to spend what you have, your time, your energy, your resources, for my glory? Kapatid, hindi idle ang generosity.
it requires pagiging totoo. Di ba? Kasi kung minsan, sanay na tayo maging plastic sa ngiti natin, magpaka-religious, di ba? Kung minsan kasi sa sobrang sanay na tayo maging plastic, ang pananaw na natin is totoo na yung ginagawa natin, nakaplastikan. Pati sarili natin, naloloko natin, napapapaniwala na natin ang sarili natin sa kaplastikan natin. In fact, generosity in relationships can even be harder. Maybe a friend is going through a crisis, tapos pagod na pagod ka, sandali, pagod na ako, tapos meron pa ito, tatawag pa, counseling. Hindi. Pagka sinabi sa'yo ng Panginoon, go. Di ba? Or kung kunyari, yung parents mo, kaya yung mga kapatid mo, kailangan ng tulong sa homework, tapos pagod na pagod ka na, pero humihingi sila ng attention mo, ng support mo, ng guidance mo. Di ba? Kung mahal mo talaga, talaga may effort ka talaga, may sacrifice talaga yan. Giving effort means showing up when it's inconvenient, listening when it's tiring, serving when it is costly. Di ba? Pati nga yung sa sa pag-effort natin sa ministry. Di ba? Kailangan intentional yan. This could mean taking initiative sa simbahan natin, or sa mga outreach natin, sa pag-hold ng small group. Di ba? Yung mga Magi, they did not sit passively. No, hindi. Talagang winaze nila. Nag-waze sila para makita yung star. In fact, wala pang ang Waze noon. Isipin nyo na lang, walang Waze, walang Google Maps. Oh, di ba? So, in short, talaga nakatitingnan sila gano'n sa langit. Talagang, nasa ba yung star na yun? Ay, ayun, yun, ganon. Talagang walang kurap ng mata yun para lang makita at masunod ang kagustuhan at ang glory ng ating Panginoon. Di ba? They studied, they planned, they acted. Similarly, God expects a response of effort, not laziness in our giving. Your dedication may be unnoticed by the world, but this is recognized as worship to God. And that alone is enough because God lavishes at the worship of His people. Kaya okay na yun. Okay, basta't masaya ang Panginoon. Okay na yun. Di ba? Point number 3. Sabi nga doon sa binasa nating verse kanina, they opened their treasure chests and gave Him gifts. This is the call to give your resources. Finally, dumating na rin tayo sa tangible act of giving. Alam niyo po, yung mga Magi, yung gift nila, gold, frankincense, tsaka myrrh. Ito, mga mga talagang sobrang valuable, symbolic, at tsaka very personal ito. Kasi alam niyo po, true generosity is more than obligation. It's sacrificial. It's worship. In fact, di ba nga, worship ceases to be worship if it's not sacrificial. Tandaan niyo yan. It is intentional and it is reflective of God's glory. In short, pinakikita ang glory ng Panginoon sa ating generosity. Dahil ang generosity natin ay nanggagaling din sa paghipo ng Panginoon sa puso natin. Di ba? It's costly because it risks comfort, security, and sometimes pati lifestyle natin, babaguhin natin. Di ba? Kasi bakit? Kasi syempre, sige, imbis na bibilin ko yan, kasi yun ang lifestyle ko, sige, dito na lang ako, imbis na doon ako, kakain sa, sa Spirals, kakain na lang ako sa Shakey's, o kaya sa, na lang, sa Tudings na lang. Di ba? Kasi, may pinabibigay sa akin si Lord, may gusto si Lord na tulungan ako. Kung minsan pati lifestyle natin, talagang pinakikialaman ni Lord. Remember, last week, di ba? Paano kung may gustong pakialaman ng Lord sa ating buhay? Hahayaan ba natin siyang pakialaman? Di ba? Di ba? When you give financially, it's beyond convenience. Marami sa atin iniisip, paano ko ibibigay ang best ko? Wala na nga akong sobra. Hindi. Kaya nga pinag-usapin natin kanina, it's not about sobra, it's not about kung ano ang ibibigay mo. Nanggagaling sa puso. Ang pagbibigay, ang pagiging generous, nag-uumpisa sa puso, hindi kung sa ano ang meron ka. Dahil kahit na ano pa man yan, sa totoo lang, hindi nga kailangan ng Panginoon yan eh. Ang kailangan, ang gusto ng Panginoon, yung puso mo, hindi yung pera mo. Pero mapapatunayan mo ang laman ng puso ng isang tao, lalo-lalo na ay sa pera. Di ba?
Yung mga Magi, hindi sila nagbigay ng surplus. Talagang orig yun, galing sa mga treasure chest nila. Yung wealth nila, carefully saved yun. Talagang pinag-ipunan nila. Talagang, they pride in their possessions, pero ibinigay nila yun. Giving is not just giving what's easy, but what costs you. It may require budgeting, o, di ba? Or it may require saying, no muna, wag muna tayo lumabas, wag muna tayo pumunta magbakasyon kasi merong sinasabi si Lord na kailangan natin gawin o ibigay o kailangan tayong bilhin or whatsoever. No, this is, look, do not even misunderstand me. This is not about church organization or church needs. This is about worshiping God. Every peso, every resource, when surrendered to God, becomes a vehicle of worship. Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi, true generosity is sacrificial. It hurts. But the reward is God's glory being proclaimed. Diba? Yung mga Magi nga, napagod na sila. Pero nagbigay pa rin sila. Diba? Hindi ito yung pamumukha natin na nag-ministry na ako, tumugtog na nga ako, nakayos na nga ako ng mga silya, tapos magbibigay pa ako. Ay, hindi. Hindi, to kaliwaan. Hindi. Alam nyo, valuable ang pamilya mo, valuable ang trabaho natin, valuable ang pag-aaral natin, pero mas lalong valuable ang Panginoon. In fact, lahat itong mga pamilya, trabaho, pag-aaral, relasyon, lahat itong mga ito, lahat ng bagay na yan, siya dapat ang nangunguna, siya dapat ang nasa itaas ng lahat ng mga yan. Okay? Kaya pagka magbibigay tayo, secondary na yung binibless natin ang mga tao. Ang talagang binibless natin ay ang Panginoon. Sinasabi natin, Panginoon, ikaw ang karapat-dapat. Panginoon, ikaw ang talagang dapat mag-glorify. Kaya dahil dito, makita sana nila ang blessing na ito na galing sa iyo, hindi galing sa akin. All the glory be yours. Diba? Sometimes na-underestimate natin yung power of yung giving material gifts. No. It could be funding a ministry project or supporting someone's education. O kaya meron tayong tutulungan ng pamilya na may urgent need. Diba? Ganyan yung mga Magi. They aligned their giving according to God's purpose. Now, is your generosity, your giving, aligned with God's purposes and will? Diba? Kasi material giving is not transactional. Hindi yung, nakikita mo yung gitara dyan, sa dami ng binigay ko sa fellowship na to, ako na halos ang bumili ng mga gamit dyan. Hindi ganun yun. Dahil lahat ng binigay mo, galing din sa Panginoon. Di ba? Hindi transactional ang pagbibigay. Spiritual yan. We give to glorify God. And then, because of glorifying God, then we proclaim the glory of God and saying that everything what we have is His. At dahil doon, pati yung mga ibang tao na may bless, di ba? It's giving your influence and status. The Magi, they were mga respetadong tao to. And yet, their giving wasn't just gold. They gave their presence. They were willing to give up their status kasi nga, di ba? Pwede sila makasira-sira dun sa ginawa nila. Di ba? They gave up the risk of of losing their credibility. This is critical. Yung network mo, yung influence mo, yung mga opportunities are resources to glorify God. You see, generosity isn't only about money. It's sharing influence. It's opening doors, mentoring, leading sacrificially. Diba? God can use whatever you've earned or achieved, small or big, to glorify Him. Yes, giving influence is risky. You may be misunderstood, challenged, or baka mabudget ka pa. Pero that is what you call worship. The gift of generosity is the gift of God's glory. Diba? Giving is not just a seasonal act, it's a lifestyle. Hindi ito, kaya nakapagbigay na ako. Hindi. Lahat, ibinibigay natin sa Panginoon. Kasi mahirap kasi kung yung magiging attitude mo is kailangan parati lang na kung kailan ka lang may extra time, kung kailan ka lang may extra money. So, sige Lord, meron akong extra dito. Ano yun? Kaning baboy? Hindi. Or pagka hindi ka napagod, or pagka ginaganahan ka, doon ka lang. Hindi. Tingin mo ba?
Yung magbuhat ng isang sako ng bigas ay kagana-gana? Hindi, di ba? Sinong gusto magbuhat ng isang sakong bigas? Ang bigat-bigat no, nakakagana ba yun? Hindi. Paano pa kaya yung magbuhat ng krus galing sa city papunta sa isang bundok? Hirap na hirap tayong bumangon sa kama, samantalang si Jesus bumangon sa libingan, bumangon sa kamatayan. Di ba? Sabihin mo, generosity is unfair. Look at what happened sa ating Panginoon. Tell me what's unfair. Kasalanan ba niya lahat ng kung bakit siya pinako sa krus? Dahil ba sa kasalanan niya? No, kahit na isang kasalanan, wala siya. He who knew no sin became sin so that we may become the righteousness of God. Tapos tayo na hindi tayo makabangon sa kama, na hindi tayo makapagbigay ng ating comfort natin. Lagi na lang kung kailan meron tayong oras, kung kailan tayo ginagalaan, gano'n na lang. Tapos doon pagka meron pa tayong sitwasyon na encounter, biglang na-echapwera pa ang Panginoon. Pagka kunyari, biglang may nangyari sa opisina, biglang, okay, sige, Jesus, mamaya ka na ha. Ganun pa ang mangyayari. Paano kaya kung meron sinabi ni Jesus sa'yo, paano kung nandun siya, pinapako na siya sa krus, sabihin niya, teka, aray, maste, mamaya na, bayaan mo na yung mga yan. Paano kung ganun ginawa niya? Hindi. Anong ginawa niya? Ang sabi niya, sa lahat ng gaya ng sabi ko last week, sa lahat ng ginawa sa kanya, ng pananakit at kahihiyan sa kanya, alam niyo ba, hindi lang pananakit at sakit ng katawan ng inabot at kamatayan ng inabot ng ating Panginoon Jesucristo. Ang nakuha niya ay kahihiyan. Alam niyo ba na ang pagtako sa krus noong panahon na yon is the greatest humiliation of all para sa isang kriminal na si Jesus hindi nga kriminal. Di ba? Talk about being unfair. Tell me what is unfair now. And yet, anong sinabi niya? Tulad ng sinabi ko last week, anong sinabi niya? Father, forgive them. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng forgive? Yung galing sa Hebreo talaga? The etymology of the word forgive means giving yourself, giving your life instead. Talk to me. Tell me what is unfair. Generosity is the only worship that you can give to God. It's giving yourself. It's not a payment because you cannot even pay it. It's a response because of His forgiving heart. It's a response to His goodness. It's a response to His love for you and me. Generosity is obedience. And si Jesus ang ultimately nag-demonstrate niyan na ang Panginoon, hindi ka minahal ng Panginoon. Ang Panginoon naging generous dahil sa mabuti kang tao. Hindi. Kahit nung ikaw ay makasalanan pa, kahit na maging makasalanan ka pa ngayon, minahal at demonstrate pa rin ng Panginoon ang pagmamahal niya sa iyo. Generosity glorifies God. It's all about God. And He did all of these things in obedience to God the Father. Now, how will you respond? Ask yourself, what am I willing to sacrifice, risk, and surrender to honor God? Because the ultimate gift is not what we receive. It's what we give. The more we reflect the heart of the God who gave us His Son. I'd like to ask you to close your eyes and bow your heads. Ask God, God, what do you want me to surrender to you? Ask God, God, what do you want me to give? And thirdly, ask God for that faith. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat na kahit na kami makasalanan, kahit na paulit-ulit, please forgive me Lord ngayon, mamaya konti, kakasala ulit kami. Pero yung pagpapatawad mo, anli, hindi natatapos. Lord, ayaw na namin abusuhin ito. Lord, patawarin pa rin kami. Humihingi kami ng tawad dahil daming beses sinasabi namin, Ikaw ang Panginoon namin. Pero puro salita lang. Panginoon, humihingi kami ng lakas at pananampalataya na nanggagaling sa iyo
upang mai-surrender namin ang lahat ng meron kami at ang buong pagkatao namin. Panginoon, magmula ngayon, we do not just want to treat you as Savior, but we are proclaiming and we are professing and we desire to act that you are the Lord of Lords, you are the King of our lives, and you are God who is worthy of all glory. In Jesus' name we pray. Let's worship God today.